Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Tama. Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng mga tungkulin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa tungkulin ninyo? Anong tungkulin ninyo? Paandarin ang impeachment case namin. Doon kayo mag-focus. Hindi kung ano ang mga pinapakialaman ninyo. Wala ho tayong mahabang pag-usapan ngayon mga reaction update page. Nagsalita ho kasi ito si Attorney Harold Respicio, Attorney Neil Abayon, kung sino nga ho ba talaga ang kailangan o ang tunay na kaibigan ng ating bansa. Ito nga ba ang China o ito nga ba ang Amerika? Kasi nga mga kabdita, sinabi na ho ni Attorney Harold Respicio, malinaw na malinaw, sinuplak niya ho yung mga halos kadalasan, majority dyan sa Senado, mga kabdita, yung mga galit na galit ho sa mga Chinese. Yung mga galit na galit ho sa mga Chinese embassy, mga China, lahat ho mga update matindi hong resback, buwelta at sampal hito kay Risa. Kaya mga update, wala ho tayong paligoy-ligoy dito. Kung bago lang ho sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan, kaya react na ho tayo. Sabay-sabay ho tayo magkomento sa comment section. Okay, so good day po my fellow taong bayan, mga kasimor ko. At ngayon po, papag-usapan na natin itong naging issue between China and some of our public servants because of this presentation po ni Commodore J. Tariela of the Philippine Coast Guard. Si Commodore J. Tariela po, siya yung spokesperson ng PCG at kung makita nyo naman po dito sa photo, meron kasing mga caricatures who appears to be President Xi Jinping of China. And because of that post po, because of the statements made here, nag-react po yung Chinese Embassy in the Philippines. And because of the reaction ng Chinese Embassy of the Philippines, nag-react din po yung mga senators natin. And then yung mga senators po natin ngayon, naglabas sila ng Senate resolution slamming China's attacks versus Philippine officials, which was signed by these senators. Ayan nga mga kabditi, hindi nga ho trabaho ng mga senador yung resolution na yan. Malinaw na ho yan. Ang may trabaho ho dyan, ang executive, si Bobong Marcos Jr. Bakit pilit ho nilang pinakekealaman yung bagay na hindi naman ho nila trabaho, katulad ng mga congressman, yung mga alam nyo na yung korap dyan sa mababang kapulungan. Hindi ho nila trabaho yan mga ka-update. Malinaw na malinaw ho yan. Hindi ho nila trabaho. Kaya itong magmamagaling na sila Risa Hontiveros, kadalasan halos nasa majority, sila School Bukol, sila Pinky, hindi ho nila trabaho yan dyan. Hindi ho nila trabaho. Tapos ito naman po yung mga senators na hindi pumirma dun sa resolution. Okay, so yung naging dilemma lang po kasi dito ngayon, nagiging or pinapalabas na po kasi ito na parang pro-USA or pro-China na political propaganda, if you ask me. Kung meron ka pong sasabihin na hindi pabor sa USA, tapos papabor yun sa China, tatawagin ka agad na pro-China or mga-China ka na politiko. Ganun naman ho yung tingin ng mga ibang dyan, yung mga maliliit ho yung utak. Porkit ba sinabi ho natin, huwag niyong tanggalin yung Chinese Embassy, magipagtulungan tayo at ituloy ang kalakalan, sabihin nila agad na tayo, pro-China. Ganyan ho kaliliit yung utak ng ibang senador. Kadalasan ho dyan, mga kabdit, mga pinklawan. Bakit ho natin nasabing pinklawan? Kasi nga mga kabdit, noong kapanahunan ng ating Tatay Digong, malakas ho yung, hindi naman ho siya nagpapa-under, pero malakas ho yung connection niya dyan sa China. Nakita nyo ho, pinondohan niya ang Bukana Bridge ngayon, ikinay-credit grab ni Marcos Bangag. Diba? Ikinay-credit grab ng Bangag. Noon din, meron din tayong connection sa Amerika, pero sinabi naman ni Tatay Digong noon, mga kabdit, na hindi sila magpapahawak sa leeg. Kung gusto nilang gera, ibibigay niya. Pero ganun na ho si Tatay Digong kasi may prinsipyo ho siya. May prinsipyo. Malalakas yung connection niya. Hindi lang naman sa China, sa Amerika, Russia. Isipin niyo ho malalaking 3 bansa nakikipag-ugnayan, nakikipag-connection dito sa Pilipinas dahil nga si Duterte ho, yung namumuno noon. Strong independent leader. Nakilala ho siya dyan Pinablish pa ho yan doon sa Dapanisero kung hindi ho tayo nagkakamali o 3 ho silang mga pinakamalalaking presidente na nakilala dahil nga sa pinanukala ni Tatay Digong na linisin yung mga gumagamit ng Coca-Cola. Pero ngayon tingnan nyo, kinikilala pa ba tayo ng Amerika, China, at saka na Russia? Hindi na ho. Maliit ho yung tingin sa atin ngayon dahil nga ho, isa hong weak leader yung nanunungkulan. Alam ho nila, marami ng issue yung si Ngagba, yung asawa niya dyan, di ba, na-lockout ho yan Kaya pinatapon si Tatay Digong, yun yung pinaka-issue noon. Noong kay Tantoko, yung mga kapanahunan na, alam nyo na yung sumakabilang buhay si Tantoko. Tapos si Lisa Araneta, nakulong dyan sa hotel.
kasama ho nila si Tantoco. Yan, sumakabilang buhay. Hindi na ho nila alam ang kanilang gagawin dahil nga na-overdose. Doon ho nalaman ni Donald Trump, mga ka-update, na asawa pala ni Marcos Jr. itong kasamahan nitong si Tantoco na na-overdose. Tapos ano hong ginawa nila? Gumawa silang napakalaking issue, ipinatapon ho sa dahig si Duterte. Tapos ngayon, porket yung China nandito ho sa atin nakikipagkalakalan, sasabihin ho nila pro-China daw ho tayo. Yung mga Duterte pro-China. 'Di ba? Hindi ho man nila naiisip yung China, hindi ho kailangan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ho ang may kailangan sa China. Tingnan niyo ho yung mga brand na kung anong kagamitan niyo diyan. Panigurado at panigurado mayroon made in China. 'Di ba? Kailangan din ho natin yung tulong ng China. Pinoponduhan ho tayo niyan, mga kabdi. Kaya itong mga, alam niyo na, yung mga ugok-ugok ho na senador dyan na galit sa China, maliliit ho yung utak na mga yan. Makikitid ho yung mga ulo. Di ba? And then vice versa din po, kung may sasabihin ka namang anti-China tas pro-America, yung itatapon naman ng kabilang group, maka-America ka lang. Okay, so kaya ko po yan ina-emphasize sa inyo kasi pag ganyan po yung nangyayari, nagkakaroon ng tulakan, nagkakaroon ng destabilization po sa bansa natin in relation to international politics, international affairs. Ang talo po kasi talaga dyan ay tayo po, yung bansa po natin, the Republic of the Philippines. Yung naikinabang lang po dyan sa mga ganyang bangayan, sa mga ganyang away is of course the superpowers po kasi yun nga po nadidestabilize yung bansa natin. Okay, so for today's video po, ang gagawin ko, unang-una explain ko po muna sa inyo kung ano ba yung mandato ng Constitution natin when it comes to international relations. Okay, and then magbibigay po ako ng mga observations kung sino po sa tingin ko ang dapat na bigyan natin ng suporta at talagang kaibiganin po ng Republika ng Pilipinas. Okay? So unang-una po ipapakita ko muna sa inyo yung 1987 Philippine Constitution, specifically nasa Article 2, Section 7 po yung gusto ko ipakita sa inyo. So state policies, the state shall pursue an independent foreign policy. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. Okay? So yung pinaka-important po is this one, independent foreign policy. Okay, and when you say independent foreign policy po, it means dyan hindi dapat natin pinapaboran or kinakampihan ang iilang bansa lang, kundi we should be friendly to as many countries as much as possible with the primary consideration lang na para maprotektahan po yung national sovereignty natin, the territorial integrity natin, the national interest, and our right to self-determination. So yung national sovereignty po, yan po yung power natin or yung international reputation natin na we are governed by the Filipino people mismo, na hindi po tayo pinapakialaman ng ibang bansa when it comes to our governance. And of course, territorial integrity, yan po yung geographical locations natin. Dapat po hindi yan nababawasan. And then, yung national interest naman po, ibig sabihin lang yan na dapat po yung interest talaga ng bansa natin yung primary concern when we deal with other countries. Diba? It should always be beneficial sa mga polisiya po or sa mga nangyayari dito sa bansa natin. And yung right to self-determination, somewhat related po yan sa national sovereignty because self-determination means the right po natin na mag-govern among ourselves, meaning tayo po, the Filipino talaga yung nagpapatakbo at nag-govern sa atin. Okay, so again po, dapat independent foreign policy yung i-pursue po ng ating leader, specifically ni President Bongbong Marcos po, because being the president, he is our representative in the international community when it comes to international affairs. So dapat po wala siyang appearance na mukhang may pinapaboran lang siya na iisang bansa out of all the countries in the world. Okay, so yan po ang directive ng Constitution natin, pero alam ko rin naman po na medyo mahirap talaga yan ma-implement because at the end of the day, the Philippines being a third world country, talagang dependent tayo sa mga first world countries and other superpowers. So anyway po, yan po yung for the relevant constitutional. Ayan mga kabdita, malinaw ho na dependent pa rin ho tayo kasi tandaan ho natin mga kabdit na etong ang ating bansa, third world country ho tayo, nasa may pinakamababa ho tayo. Isipin ho ninyo yun mga kabdita, mababa ang pasahod pero malaki ang pamilihin, madami ho ang tax, saan ho napupunta pero nananakaw lang ng mga kawatan dyan sa gobyerno. Kaya nga mga kabdita, hanggat itong admin ni Ngagba ang nakaluklok sa kanyang posisyon, mananatili ho tayong nandito sa third world country. Isa pa, gagamit-gamitin lang ho tayo ng mga bansa dyan para sa kanilang, alam nyo na, papaboran.
Di ba? Isang weak leader at kawatan ho kasi ang Pangulo. Kaya mga kabdita, wala ho, patuloy ho ang pagbagsak natin. Patuloy din ho ang pagbagsak ng ekonomiya, di ba? Ano ho bang expect natin kay Ngagpa? Di ba mismo kapatid ho niya, nilaglag ho siya. Di ba? So anyway po, yan po yung for the relevant constitutional provision as to this issue. Ngayon punta na po tayo sa mga usaping kung ano ba dapat or kung sino ba talaga dapat yung kaibiganin natin. Dapat ba China or dapat ba Amerika? This one po will be my own personal point of view. Okay? Okay, so for complete transparency po, i-explain ko muna sa inyo kung ano yung personal bias ko in relation to this international issue. Okay, so number one po, currently wala naman po akong political party. Although ito pong iilan po dito sa mga senators natin and other members of Congress and other members of the executive, meron naman po tayong mga kilala doon at meron po tayong mga kaibigan doon considering the history ko po as a public servant and the history of my parents also as public servants. But despite that, wala naman po akong any political party ngayon. Therefore, hindi ko po pinapaboran dito yung mga allegedly pro-China senators daw and yung mga pro-America senators naman daw. Wala po akong pinapaboran sa kanila. Yung only bias ko lang po talaga dito is the safety and security of my 2 children. Okay? Kasi yung dalawa ko pong anak, yung panganay ko po, my firstborn is only 2 years old, turning 3. And then my secondborn po, my daughter is turning 1. So, kaya ko po yun silang dalawa naging bias kasi ang sa akin lang po, ang position ko talaga as to this issue ay gusto ko po talaga makaiwas na magkaroon ng gera within our area, the Southeast Asian region. 'Di ba? Kasi ang tingin ko po kung magkakagera, ang maapektuhan talaga doon ay yung dalawa kong anak. And that Tama. is because tayo po kasi the ordinary members of the taong bayan yung talagang maapektuhan doon kasi baka ma-draft tayo, ma-enlist tayo. I'm not stating na ayoko naman po makipagdigmaan for my country. Wala pong problema doon kung talagang aabot na tayo doon. But I just want it na pag magkaroon talaga ng ganong situation, dapat ang pinapaglaban po natin is the Republic of the Philippines at hindi po yung mga iibang bansa na nadadamay lang tayo. Okay, so yan lang po yung biases ko. Ngayon, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung nakikita kong dilemma as to this issue. So the first dilemma that I see here po is because itong mga, like what I stated earlier, ito pong mga hindi nag-sign sa resolution ay mga pro-China daw. Tapos itong mga nag-sign naman sa resolution ay sinasabing pro-America. So ang point ko lang po talaga dito, nagiging political propaganda na siya na may sabihin ka lang na mukhang papabor sa China ay maka-China ka na daw and vice versa, maka-America ka naman kung kinokontra mo yung China. And yung problem po kasi sa ganyan, of course, na-destabilize ngayon yung bansa natin, hindi po tayo united. At yung naikinabang po sa mga ganyang destabilization is hindi po tayo, the Filipino people, kung hindi yung mga superpowers po na nagpo-push ng political propaganda na yan. Diba? Kasi nagkakaroon sila ng allegedly mga tao nila dito sa bansa natin. And then the second dilemma naman po natin ngayon, it would also defeat now the constitutional mandate or guidelines. Kasi kung ganun pala na may mga pro-America o pro-China senators, edi ang dating po pala nun ngayon parang hindi talaga tayo yung nagpapatakbo ng bansa natin, kundi we are influenced by outside forces, yung mga superpowers po. Okay, so yung pinaka-point ko lang talaga is pag may nakikita po tayong senators na nagsasalita or nagsasabi ng mga bagay na it would appear na pro-China yon or pro-America, wag po sana tayo maging judgmental or mag-label agad, di ba? Tingnan muna natin kung sino ba yung mas naikinabang because of those statements. Is it the Republic of the Philippines as a whole yung naikinabang, yung bansa po ba talaga? Or is it their own political parties or political biases yung naikinabang? Yan po yung kailangan nating timbangin. Again, wag po tayong maging judgmental porket may nagsalita lang ng hindi tayo pabor, di ba? Iwasan po natin yung pagpupolitika kasi the more destabilized we are, the more politics are involved, tayo po talaga yung country natin, yung lugi dyan. Okay, so ngayon po i-discuss ko naman yung personal point of view ko kung bakit hindi dapat tayo talaga maging loyal lang sa isang bansa. So konting break lang muna tayo guys. Just a reminder po na hopefully you can consider subscribing sa YouTube channel ko if you enjoy my content or my videos. Pag sa YouTube po, 100% free po yung subscription. And hopefully also you can consider liking po itong video na to. So maraming salamat po to everyone and ngayon tuloy po ulit tayo sa video. And of course, yung pinakauna pong sagot niyan is because of yung Section 7, Article 2 of the 1987 Constitution. Kasi yung directive po sa atin ng Constitution is to pursue an independent foreign policy. Meaning, dapat nga po kaibiganin natin lahat as much as possible. And yung goal lang po dapat natin is for the benefit of the country. Okay, so yan po yung sa theoretical side of things.
Pero alam ko naman po, mahirap din talaga i-apply yun in reality because being the Republic of the Philippines, a third world country po tayo. So ito po sinasabi ko not to offend ASA or to offend anyone, but I am simply stating the reality po of international politics na pag third world country po kasi talaga, tinetake advantage po yan ng mga first world and superpowers po. Yan po talaga yung sad reality ng third world and first world countries. Okay? So kung ganyan po na tinetake advantage tayo ng mga first world countries, superpowers, dapat po tingnan talaga natin kung saan ba tayo mas magbe-benefit as a country. And yung isa pong paraan para makita natin kung saan tayo mas may kinabang is of course tingnan din natin yung mga policies ng mga superpowers na yan at kung sino ba yung naikinabang sa policies nila. Okay, so Ayan, kaya mga kabdita, itong sinasabi na mga pro-US, itong mga halos majority, mga kabdit, mga nandyan sa majority sila, One Ball University, sila Pinky, tingnan nyo, pinakikinabangan ho tayo ng Amerika. Bakit ito? Sobrang dami ho nilang airbase sa Pilipinas. Kahit bilangin nyo ho mga kabdit, sobrang dami. Kahit lalo-lalo na sa may Pampanga, kahit saan ho tayo, sa Subic, meron ho sila mga airbase. Pinakikinabangan ho kasi nila itong Pilipinas, yan yung mga literal na gumagamit ho sa Pilipinas. Samantalang ang China, ha mga kapdi, pinag-iinitan ho nila yung Pogo. Di ba pinag-initan ho nila yung Pogo dyan? Mga pinag-initan ho nila dyan, mga kapdi, mga Pilipino ho yung binigyan naman nila ng trabaho. Di ba? Binigyan, hindi naman po natin sinabing, ayan, tama yung ginawang Pogo-Pogo na yan. Pero ang problema, mga kapdi, binigyan ng trabaho. Halos karamihan sa ating mga kababayan nakapagtrabaho dyan, tapos kumikita. Hindi naman ho sila matinding ng scam talaga. Hindi naman ho sila nagnakaw. Pero yung mga nagnanakaw dyan, tameme ho, tahimik ho sila. Di ba? unahin ko po muna yung sa Amerika. So sa Amerika currently, kung sinusundan nyo po yung politics doon, I'm sure na very sila doon ngayon, America First policy, 'di ba? Kaya nga meron din silang mga crackdown of illegal immigrants, madami pong pinapauwi si President Trump. Okay, so ang point ko lang po diyan, pag ganyan yung priority ng Amerika na America First, it means lahat ng actions niya nila is mainly for the benefit of the American people and not necessarily of their friends Tama. or the international. Ayun, kadalasan, karamihan, mga kabdita, pag hindi ka talaga citizen doon, yung iba nga mga kabdit, citizen na ho, pero dahil nga itong mga ICE agents, kung nakikita nyo ho sa inyong mga social media, grabe ho, inaabuso ho yung mga tao. Yung iba ho, pinapatahimik pa ho talaga nila. Harap-harapan, may camera o wala. Gagawin at gagawin ho nila yung kanilang kalooban. Na isipin nyo ICE agents, mga ano na ho yan, mga matataas na posisyon na para mga kapulisan, papatahimikin ho nila yung isang normal na mamamayan. Lalo na pag hindi ka literal na US citizen o hindi ka purong Amerikano, ha? Yun yung mga pinapatahimik ko nila. Yung mga kadalasan, mga Indian, inaabuso nila, mga Mexican, may mga Pilipino pa ho ata. Yun yung hindi natin nakikita na literal na binabastos ho nila. Tapos sasabihin ho na itong mga tolongges na ito, yung mga majority na mas magandang umayon sa Amerika. 'Di ba? Itong mga Chinese, mga kabdi, literal na ano ho yan. Nirespeto ho yung ating bansa. Nirespeto ho yung ating bayan. Pero nga ngayon, pinapakita na binababoy, binabastos ho sila nito si Tariela. Kaya wala ho tayong magagawa dyan. Kaya oras na girahin ho tayo ng China, mga ka-update, wala ho tayong magagawa. Sino yung nakakawak? Katabing bansa lang ho natin yung China. Katabing bansa lang ho natin yung China. Kaya oras na magpaulan ho ng mga rocket missile ho yan, mga ka-update. Wala ho tayong mabubura ho agad tayo. 'Di ba? Hindi ho iniisip yan ng gobyerno ni Ngagba, yung mga senador na pilit na, yung mga maliliit nga yung utak, mga ka-update. Yun ho yung maliliit yung utak. Wala ho tayong magagawa pag ginerat tayo niyan. 'Di ba? Kaya wag niyong hihimukin yung lalo na ganyang kalaking bansa dahil mga ka-update, advance ng 30 to 40 years ho yung China sa atin. Kaya yung China, tinutulungan niya lang yung Pilipinas. Katulad dito, pinundahan nga yung Davao, yung Bukana Bridge. Diba? Tapos ngayon kine-credit grab ni Bangag. Kaya itong mga pipiliin ho natin kay ibaganin, mga ka-update, dapat naaayon kung nasaang lugar ho tayo. Diba? Tingnan nyo yung Amerika, ginagamit ho yung Pilipinas, ang dami ho nila mga air bases. Marami ho sila mga bases dito sa ating bansa. Diba? Diba? Yan yung tingin ko dyan. Una nilang tatanungin talaga paano sila may kinabang ng solid. Tapos secondary lang na may kinabang yung international community kung saan kasama tayo doon, the Republic of the Philippines. Okay?
And of course, looking at the history of the United States of America, 'di ba? Sila po yung number one na superpower for the longest time. So being the number one, talagang gusto rin nila yan ma-maintain yung pagiging number one nila. Okay, and of course, pag titingnan din po natin yung China currently, yung China po is the number 2 na superpower. So of course, ang gusto ng China niyan, gusto nila sila yung maging number 1. And kung titingnan din po natin yung policies ng China, mukha din pong China first yung policy nila. And yung best evidence ko na lang po dyan is what is happening po sa West Philippine Sea and sa South China Sea. 'Di ba? Kasi doon pa lang po sa area na yan, ang dami na nilang kalaban na bansa na may mga conflicting territorial claims. Hindi lang naman po Republic of the Philippines yung may problem sila, kundi pati other Southeast Asian countries po kaaway din ng China. So from there, pwede rin nating masabi na talagang China first policy din po yung China. So kung makikita ninyo, yung dalawang superpowers ngayon na nagiging political propaganda sa atin, ng mga pro-China versus pro-USA senators, ang priority naman nilang dalawa, hindi naman po yung republika talaga, kundi yung sarili nilang bansa. So in simple terms po, ang main point ko lang talaga dito is wag po sana tayo magkaroon ng blind loyalty sa USA or sa China. Kasi at the end of the day po, ang loyalty ng dalawang yan is mainly for their own personal benefit. Dapat timbangin talaga yung pros and cons ng both countries na yon, 'di ba? Kasi of course yung mga issue diyan is yung mga economic concerns, yung mga OFWs po natin, yung mga imports export, saan ba tayo mas malaking benefit, sa China ba or sa USA? And of course, i-consider din po natin yung safety and security ng area natin, kung saan ba tayo mas magiging safe, kung kumampi ba tayo sa China or sa USA. So anyway po, yung pinaka main point ko lang po talaga dito is dapat po maging, or sana Philippines first po yung mindset nitong mga senators natin, because at the end of the day, like what I have already discussed repeatedly in this video, yung China and USA, lagi yan silang America first or China first. So dapat tayo din po, Philippines first tayo sana. Wag po sana to sila, yung mga senators natin, magpadala din sa mga political propaganda ng mga superpowers. Kasi of course, kung nagiging ganun sila, mag-extend yun sa support base nila. Kaya nga po, di ba, currently, this is becoming a battle of pro-China versus pro-America. And again, kung ganyan po ang talo, ay tayo po yung bansa natin. Tapos naikinabang yung mga superpowers na yun. And para naman po sa atin, the ordinary members of the Taong Bayan of the Republic of the Philippines, ang pinaka-assignment po natin is number 1, of course, we should always remind itong mga senators natin na ang mandato ng Constitution natin is to pursue an independent foreign policy. So wag po sana sila magpadala sa mga propaganda ng mga superpowers na yan. And number 2, dapat din po tayo, hindi tayo basta-basta magpadala sa mga matatamis na statements ng mga politicians. Kasi alam naman po natin na yung mga politiko, magagaling po yan sila magsalita para lang ma-influence kayo. Kasi yan po yung trabaho ng politician, di ba? Basically to influence individuals. So yan po, maging Ayun na nga mga date, malinaw na alam niya, yung mga senatongs na hindi naman nila talaga trabaho, yan nakikialam kasi sa mga bansa-bansa na yan. Diba? Kaya ito mga date, susunod naman ho natin itong si Attorney Harold Respicio, kung saan matindi ho ang mensahe nito dito sa mga, alam niyo na, yung mga galit ho sa China, na hindi naman ho trabaho ng senador. Kasi nga, ang trabaho niyan, mga kabdita, nagtatrabaho dyan, ang executive, si Bongbong Marcos Jr., kaya rekta na rin ho tayo dito. Mensahe niya ho ito kay Risa Honticoca at dyan sa mga makikitid ang utak. Kaya wala na tayo paligoy-ligoy dito. Alright, nagtanong si Idol sa ginawa ng ating Senate ngayon na naglabas ng resolusyon na ipinagbabawal nila ng yung mga elemento ng China dito sa Pilipinas. Hoy, mga senador at mga congressman, ang Congress ay hindi in charge sa foreign policy. Tama! Ang in charge sa foreign policy ay ang Executive Department, ang Presidente ng Pilipinas. Huwag kayong gumawa ng mga bagay-bagay na labas sa saklaw ng mga tungkulin ninyo. Bakit hindi kayo mag-focus sa tungkulin ninyo? Anong tungkulin ninyo? Paandarin ang impeachment case namin. Doon kayo mag-focus. Hindi kung ano ang mga pinapakialaman ninyo. Wala namang effect yan. Resolution yan. Hindi yan batas. Kung talagang gusto nila ng isang measure na may actual na repercussion and consequence sa international relations, dapat issued yun ng executive.
Ayun nga mga kabdit, mas malinaw na mismong galing dito kay Attorney Harold Respicio. Attorney na ho yan mga kabdit, marami hong alam yan sa batas, kaya itong mga nagmamagaling dyan sa Senado, yung halos kadalasan, puro majority, yan sila Risa Hontiveros, lahat ho yan yung mga anti-China, yung mga nagagalit sa China's embassy. Eto ho yung mensahe ni Attorney Harold Respicio na hindi ho nila trabaho ng mga senador yung pagpapaalis sa China. Hindi ho nila trabaho yan. Trabaho ho yan ng executive. Trabaho yan ni Bobong Marcos Jr. Malinaw na malinaw yan. Risa Honticoca ka, mas malinaw pa yan sa sikat ng araw. Kaya mga kabdit, kung meron kayo naging komento o reaction sa ating natalakay kung sino nga ba ang totoong kakampi ng Pinas, ang Chinese ba o ang mga Amerikano, sa comment section na lang ho natin pag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.